So hello guys, today's video magluluto tayo ng very creamy carbonara. Ito yung aking mga ingredients guys. Ayan, syempre kailangan natin ng pasta, sticky bacon, milk, evaporated milk, Nestle cream, sausage, garlic, onion, at syempre yung ating minced beef na minarinate ko na siya guys. So ayan, iboboil muna natin yung pasta. Ayan, maglalagay tayo ng asin at saka oil para hindi magkadikit-dikit and to added taste sa ating pasta. So ayan, wag lang natin siya masyadong palambutin guys. And then i-strain na natin and hugasan natin ng malamig na tubig para hindi siya magkakadikit-dikit. So ayan, you can wash it as many as you can. Ayan, as long as na wag natin siya masyadong palambutin guys. Kung about 70%. Ayan, kapag okay na, ayan, isang tabi lang muna natin siya guys. I-set aside habang ilulutuin natin yung mga sangkap. So, ayan guys. Pwede din tayong gumamit ng macaroni. Ayan, macaroni elbow instead of pasta. So, ayan guys, okay na, isang tabi na natin and then papainitin na natin yung ating kawa. At ayan, lulutuin muna natin yung ating sticky bacon. Hihiwalay muna natin siya guys. So, habang niluluto natin, ayan, iluto naman natin sa kabila yung ating ingredients. So, ayan, maglalagay pala tayo ng butter guys. Ayan, tutunawin muna natin syempre. At ayan, maglalagay na tayo ng garlic. Igigisa lang natin siya guys hanggang sa lalabas yung aroma niya. At ayan, kapag mabangong-bango na, pwede na nating ilagay yung ating chinap na onion. Ayan, imekos-mekos lang natin siya guys hanggang sa lalabas din yung aroma niya at saka maging translucent. Ayan, and then after that, ilalagay na natin yung ating sausage. Ayan, pwede kayong maglagay kahit anong klaseng sausage guys. Mapa-chicken man yan or pork sausage. Depende na sa panlasa nyo guys. Ayan, imekos-mekos nyo lang. Keep on mixing para hindi siya magkasunog. And then, ilalagay na natin yung ating minced beef. Minarinate ko pala yan guys ng oyster sauce, soya sauce, at saka paminta. Ayan guys, naglagay din ako ng kaunting all-purpose para pampadagdag ng lasa. So, ayan guys, igisa-gisa lang natin siya ng ganyan. I-mekos-mekos mo lang hanggang sa maluto. O, ayan, paluto na rin yung ating bacon. Ayan guys, babalik rin muna natin para proportion yung pagkakaluto. Ayan, hindi na natin kailangan ng oil dito guys dahil kusang nag-o-oil yung bacon. So, ayan guys, continue mixing. Kapag okay na, ayan, ilalagay na natin yung ating evaporated milk. Ayan, and then yung ating Nestle cream. Kung gusto nyo ng more creamy, pwede kayong magdagdag ng isa pang Nestle cream. Ayan. Siyempre, kailangan natin dito ng mixed herb. Konti lang, pero kung gusto nyo ng mas marami, mas malasa, ayan, Italian herbs. Pwede rin kayo maglagay ng rosemary or oregano leaves, yung dry. So, continue mixing lang siya guys para hindi masunog yung ilalim yan. At kailangan naka-low lang yung ating fire para hindi siya ma-tosta. So, ayan guys. Kailangan continue mixing lang. Ayan, habang niluluto natin, luto na rin yung ating bacon. Hiwa-hiwain lang natin siya ng maninipis. So, ayan guys, dito na natin ilalagay yung ating pasta. Ayan, kaya nga sabi ko kanina guys, 70% lang yung pagkakaluto dahil iluluto pa natin siya ulit para hindi siya masyadong malambot. So, ayan guys, imekos-mekos lang natin, ihalo-halo lang natin hanggang sa, ayan, maihalo lahat yung ating sangkap, yung mixture, yung sauce ng ating macaroni. Ayan guys. Ayan, dahil hindi masyado, ayaw ng amo ko ng masyadong creamy. Ayan, kaya ganyan lang siya. Pero pwede kayong magdagdag ng cream guys. Ayan, saka na natin ilagay yung ating fried bacon.
Ayan, i-mekos mo na yan guys para maihalo din yung lasa niya doon sa ating carbonara. Pwede rin ilagay na lang as a toppings, depende na sa inyo guys. So ayan, ito na nga ang aking macaroni carbonara o pasta carbonara. If you like this video guys, please comment down below, paki-subscribe na rin and follow for more cooking tutorial. So thank you guys for watching and have a good day.